Posibleng humarap sa kasong perjury ang dating miyembro ng Philippine Marines na si Orly Gutesa matapos lumabas ang issue hinggil sa umano'y pekeng notaryo ng kanyang affidavit. Ito ang pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado. Ayon kay Lacson, kung mapapatunayan na nagsinungaling si Gutesa at hindi talaga humarap sa notaryo publiko para sa pagpapatibay ng dokumento, maaari itong maging basehan upang irekomenda ng komite ang pagsasampa ng kaso laban kay Gutesa. Gayunman, binigyang diin ng senador na mas mahalagang punto ay ang nilalaman mismo ng affidavit, lalo't muli rin itong pinagtibay ng Gutesa sa harap ng Senado. If it is proven that he lied and that he did not face the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report. But the issue here should be the substance of the affidavit, which he also swore as true before the committee. Whether or not it was notarized properly is a side issue. Ito ang naging bahagi ng statement ni Lacson. Kung matatandaan sa salaysay ni Gutesa, inakusahan nito sina dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Saldico ng pagkakasangkot sa mga questionableng transaksyon na may kinalaman sa malaking proyekto at pondong nakalaan sa pamahalaan. Ipinahayag ng testigo na may direktang impluwensya ang dalawang mambabatas sa ilang kontratang pabor umano sa kanilang interes. Giit ni Gutesa, personal niyang nasaksihan ang ilang usapan at gawaing taliwas sa batas. Ang testimonya ni Gutesa ang nagsilbing mitya ng kontrobersya na nagpudyok ng mas malalim pa na investigasyon sa Senado laban sa mga nabanggit na opisyal.